Hello guys, nandito na naman ako at ito pag-usapan natin dalawang bagay si Mike Diferensya at ang kwinento sa atin ng ating puting kabayo patungkol sa mga bayad-bayaran na naman ng mga didilis na yan. Okay, unahin natin itong si Mike Diferensya. Aba, 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 aba. Si Mike Diferensya ay naglabas na naman ng mga fabricated na mga na voice recording naman patungkol sa maleta nitong si Gutesa. O 'di ba sobrang bobo lang. Mike Diferensya, akala ko ba hindi mo alam kung nasan si Gutesa? Bakit ngayon bigla-bigla meron ka ng recording? After ng raid sa KTV, bigla ka na ngayong may recording at ipinasa na sa'yo. At patungkol ito sa mga mali-maleta na naman. As usual, tinitira na naman ay si Kong Martin. Pero ang punto ko rito guys, hindi yun ang punto ko rito, akala ko ba hindi mo alam kung nasan si Gutesa? Ang sabi mo wala kang communication, ngayon may recording, what the heck? At ang recording inilabas, pagkatapos maging palpak ang second batch ng 18 Marites at pagkatapos rin ng pagkaka-raid, successful na raid ng iyong KTV. Ay, siya nga pala. Naalala ko, kumusta na nga pala yung pogo mo na sabi mo nag-divulge ka na? Ang katotohanan ay hindi pa pala. Kaya ka galit na galit kay PBBM, kay Tito Bongbong namin. Isipin mo, yung iyong pogo, apektado ka pa pala talaga. Di ba, dati ko pa naman sinabi, dati ko pa na-content, talaga apektado ka sa pogo at sinabi ng ating puting kabayo yan, positive na may mga puguhan ka. At yun na nga, kaya ka pala galit dahil naipasara at nabisto ng NBI ang pogo mo ngayon. Ito ang mabuting balita mga didilis, makinig kayo ha. Okay, ngayon linggong ito sasampahan ng kaso si Mike Diferensya. Kasama na siya sa sasampahan ng kaso ng human trafficking, di ba? Sasampahan na siya ng human trafficking. Kung ano yung ikinaso dun sa kanyang mag-ina, ay isasama na siya sapagkat sa mga dokumentong nakalap ng NBI, positive talaga. Sangkot talaga si Mike Diferensya. Di ba? Good job NBI at good luck Mike Diferensya ha. Kasi no bail din ito. Ito ang legit na no bail. What the heck? So, isipin mo, maligayang tawag dito? Reunion ninyo yan, magkikita-kita kayo ng iyong anak, ng iyong asawa ha. Kaya lang ang problema lang ng saan ba ilalagay yung iyong anak na transgender ha? Kasi syempre, parang yung mga transgender yata sa lalaki rin nalalagay, hindi ko alam ha. Kasi wala naman silang sariling kulungan. It's either female or sa male. Kaya lang, male correctional, kaya lang, transgender kasi yung anak nitong si Mike Diferensya, itong Miguel. So ngayon, hindi ko alam kung pag ito ay doon sa male correctional, di magsasama silang mag-ama. Pag sa female naman, magsasama silang mag-ina. Pero hindi ko pa alam kasi wala akong lahat ng transgender alam ko nakukulong ay sa male correctional lang. Di at least masaya rin siya ron. Diba? Pero ito si Mike Diferensya, naku puro sasampahan na ng kaso. Ang bilis pa naman pag nagsampa ang NBI ng kaso, direct filing kasi guys ha. Ibig sabihin, dire-diretso na ito sa RTC ha, direct filing na. So, ang bilis pa naman kumilos ng RTC. Isipin mo, yung kila nalabasan agad ng warrant, parang isang buwan lang yata. Ito si J-Doc lang, di ba? So, ang bilis. So, expect natin na anytime soon, hindi magtatagal dahil nasa piskalya na, malamang-lamang. Pag nakitaan to ng probable cause, akyat ito sa
court, ayun, labas ng warrant yan, yung mga yan, yung mag-ina ni Mike Diferencia. Kaya, Mike Diferencia, pag nasampa ka na rin ng kaso, syempre, alam mo na ang gagawin mo, ha? Kontakin mo na agad si Senator Espriquitic at Matic. Magpaturo ka na kung paano magtago. Okay, so excited kami dyan, ha? Congratulations, ha? Talagang snappy talaga si NBI Matibag. Ang dami ng accomplishments habang yung ating DILG puro papress ko lang alam. Okay, next punta tayo sa ating kwentuhan ng ating puting kabayo. O mga didilis, makinig kayo, ha? Huwag kayong papayag dahil malaking pera ang inilabas ngayon nitong may Sayad siblings. Okay po, para pukpukin ninyo ang social media, lalo na ang FB. So yung mga nagko-comment dyan, huwag kayong papayag na ang ibibigay lang sa inyo ay 10,000, ha, nung inyong mga coordinator, ha. Humingi kayo ng dagdag sapagkat malaki ang budget yata sa inyo. Doon lang sa mga nagko-comment at yung mga maliliit na vloggers, nasa 20 to 30,000 na. Bawat isa sa inyo ang inilabas, ha. So monthly yun, ha. So huwag kayong papayag na hanggang 10,000 lang ibibigay sa inyo, ha. Nako, gugulangan kayo ng inyong mga coordinator. Ako na nagsasabi sa inyo, singilin ninyo, ha. So, syempre iba yung mga malalaki pang vlogger. So, guys, eto, focus sila ngayon, ha. Focus sila na ang mga narratives nila ay dito nga sa impeachment at ang narrative nila ay pa-victim na sila ngayon. No, so palalabasin nila na si Inday Sayad ay talagang pinagtutulungan at binibiktima na, di ba? Tapos syempre tuloy-tuloy pa rin yung paninira sa gobyerno, may mga inlalapag sa kanilang mga topic, pero naka-focus sila ngayon na si Inday Sayad ay gawin nila na binibiktima na. At hindi lang si Inday Sayad ang narrative nila, ang buong pamilya. No? Isama na diyan sila kumbaga sila na ang victim ngayon, pa-victim. At puro fake news ang mga inilalabas ngayon daw ng mga ebidensya. Ang isang narrative nila, abangan natin, ha. Ito, pati INC gagamitin nila. Pati iglesia gagamitin nila. Ang bitaw, merong isang naratibo na sinabi ron na nabanggit sa akin palalabasin nila, gagamitin nila ang INC. Ang Iglesia ni Cristo gagamitin nila at sasabihin nila na itong sa mga impeachment, itong mga senador na boboto ay iba-blacklist. Tsaka itong mga congressman, makinig kayo, mga congressman, iba-blacklist daw kayo ng INC, pero ito ay hindi nagmula sa INC, ito ay nagmula lamang sa mga vlogger at ibinaba ng kataas-taasang mga didilis na yan ng may Sayad. So sinasabi nila na kapag ikaw ay bumoto ng pabor sa impeachment ni Inday Sayad, iba-blacklist ka na ng INC. Okay? So INC, magagawa ako ng ibang content dyan. Maghahagilap lang ako ng proof, no? Maghihintay lang ako ng isang vlogger, kahit isa lang na vlogger na magbanggit niyan. Iko-content ko para patunayan ko sa inyo na ginagamit kayo, INC. At yan ay kasama sa kanilang propaganda at bagong naratibo. Okay, so mga didilis na maliliit na vloggers yan, huwag kayong papayag, ha. Pag janggan 10,000 lang ibigay sa inyo dahil 30,000, umaabot ng 30,000 ang budget ng bawat isa sa inyo. Yun ang sabi ng ating puting kabayo. What the heck? So yun lang, sa mga bobong didilis at may sayad dyan, ang tatay nyo ay preso, ang BP nyo ay bobo. Manatili kayong mga bobo at may sayad sapagkat ang may sayad ay laging high blood. Bye!